Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibin natin na budget na bisto. Tahimik ang mastermind sa korupsyon nako po na magpa-drug test na kayong lahat. Yan mga kababayan, patungkol po rin ang ating pag-uusapan ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di ba po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po at eto na nga, simulan na po natin to. So yan mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, pasadahan po muna natin ang mga nagte-trending na mga balita dito po sa mundo ng social media. At eto nga, unahin na nga po natin itong nagtuturuan na kung sino ang nag-insert ng budget dito po sa flood control project sa Oriental Mindoro. Sabi po dito ni Representative Arnan Panaligan, 1st District Oriental Mindoro, representative. Maaaring ahensya rin na involve ang naglagay ng budget insertion. Ang DPWH, nako po, tinuro po ang DPWH na nag-insert sa paglalagay ng budget insertion mga kababayan. Pero sabi naman po ni Secretary Manny Bunuan ng Department of Public Works and Highways, hindi po, we are not part of the BICAM at all, nako. Kung hindi pala, ay sino pala ang nag-insert niyan? Hindi naman pwedeng bigla na lang napunta diyan yung budget na yan, di ba? Aba, sino kaya ang mga miyembro ng BICAM diyan po sa Kongreso, di ba? Both House of Representative and Senate. Nako, sino kaya ang nag-insert nito? Sana malaman po dito po sa pag-iimbestiga sa flood control, napaka-importante po kung sino ang nag-i-insert ng mga ganitong budget para dyan sa flood control projects na yan. Diba? Kailangan pong malaman yan, hindi pwedeng hindi malaman yan ng taong bayan kung sino po yung nag-insert yan. Mamaya baka yung pinakamataas. Diba? Hindi nila alam yung ibang mga congressman hindi nila alam na may project pala doon sa kanilang lugar. Kaya nagtataka na lang sila. Bakit ganito? Meron palang project dito na flood control project, hindi namin alam to. So diyan pala napupunta yung mga insertion mga kababayan. Nako, bilyones po ang pondo ng flood control projects na ito. At bawat project mga kababayan, pag hindi billions, millions po ang halaga. 100 million ang halaga. Aba, isipin mo yan sa pagdating po kay Vice President Sara Duterte, ang gagaling ninyong lahat. Halos kayong lahat nagsasalita. Pero ngayon, dito po sa flood control projects, nagtuturuan na kayo kung sino ang nag-insert niyan. Naku naman, imposible yan. Ito pa mga kabayan, pasadahan din po natin ang ito. Talagang sabi po dito ni Attorney Roy Naguanzon, Sos Mariosep, pati sagot kinurakot pa. Yung 50 kickback na joke lang po. Nako. Kasi ito po ang tanong dito po kay Secretary Bunuan ng DPWH. Sabi po dito ni Senator Dante Marcoleta, tinatanong po 7 times 15, ilan po yun, Mr. Secretary? Sabi naman po ni Bunuan, nako po, 55 po, 55 your honor, nako. Instead na 105, nako, naging 55 mga kababayan. Kaya nga nasabi dito ni Attorney Roy Naguanzon, parang kinurakot na rin yung sagot. Kinurakot yung 50 na kickback. Mahilig talaga kayo sa kickback. Ayan. Parang si Leni din pala itong sumagot si Bunuan, no? Nakalimutan ko lang yung mathematical equation ni hindi, yung sagot ni Leni, di ba?
Malayo rin yun eh. Ha? Nakalimutan ko lang yung, yung question na yun. Anyway, what I'm trying to point out dito mga kaubayan, ako, kung ganito pala ang kaya pa, ay nako, ang hirap na lang magsalita. Pwede ba magpa-hair follicle drug test din kayo? Kayong lahat, no? Magpa-hair follicle drug test na kayong lahat. Nako po. Iba na ang mga sagot ninyo. Nasa Department of Public Works and Highways pa naman kayo. Ay kadalasan dyan, mga numero po ang kinakain, di ba? Mga numero po ang mga pinag-aaralan dyan. Pero eto, 55 daw ang sagot. Sa 7 times 15 na tanong ni Senator Rodante Marcoleta. Ako naman. Anyway, ano pong inyong opinion dyan? At eto, nako, sinagot na po ni Mayor Magalong itong si Abante. Sabi kasi ni Abante mga kaubayan, no? Baka naman nabigla lang si Mayor Magalong and he does not really mean na kaming lahat dito sa Kamara ay kasama sa mga akusasyon niya. If this is the case, no? A public apology is in order. Yan mga kaubayan, no? Mag-public apology daw si Mayor Magalong, pero ito ang sagot ni Mayor Magalong. Dito po kay Abante, appointed by the COMELEC to. Sabi po dito, dapat kayo po ang humingi ng paumanhin sa taong bayan, hindi po ako. Tama. Diba? Kayo ang humingi ng paumanhin sa taong bayan dahil sa mga ginagawa ng inyong mga kasamaan kung hindi ka man kasama. Diba? Bakit si Mayor Magalong ang maghihingi ng paumanhin? Ano ba kayo? Mga Diyos ba kayo dyan? Instead na kayong humingi sa taong bayan ng diba? Madali lang naman yun eh. Mag-public apology kayo, kayong mga walang ginawa. Kayong hindi mga kurap, kung naniniwala kayong hindi kayo kurap, sabihin nyo sa taong bayan, pasensya na po kayo. Taong bayan, dahil meron po kaming mga kasamahan na nangungurap sa mga pera ninyo. Kasali na rin ako. Ayun, yun. Diba? Kayong mga putak ng putak at sinasabi ninyong erespeto ang Kamara, ang House of Representatives at pinagpa-public apology nyo pa. Itong si Mayor Magalong, kayo ang dapat mahiya. Kayo ang dapat na mag-public apology. Kasi ang institusyon ninyo ang gumagawa, no? Ng pagnanakaw sa ating kaban. Kung hindi nyo kaya, manahimik na lang kayo. Diba? Kung hindi nyo kayang mag-public apology, manahimik na lang kayo. Yun lang naman yun eh. Si Mayor Magalong patuloy ang kakapal ng pagmumukha ninyo. Si Mayor Magalong patuloy ang maghihingi ng pasensya sa inyo. Sino kayo? Mga Diyos ba kayo dyan? Nako po. Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan mga kabayan? Feeling talaga nila, Diyos na sila, no? Feeling Diyos na talaga. Eto naman, Atty. Rowena Gonzon, mga kabayan, ay eto. Mayroon na namang banat dito po sa administrasyong ito. Naaya po magpa-hair follicle drug test. Eto, pakinggan po natin si Atty. Rowena Gonzon. Eto na po. Bongga! Hair follicle drug test lang? Ano na? Indignity na? Ang sagot? Si Congressman Libanan. Na ang dami niya nang nakuha kahit minority leader siya kuno. Ang dami niya na nakuha dyan na AX, tupad, etc. dahil akap dahil malapit siya kay Speaker Romualdez. Ano sabi niya? Huwag niyo naman daw ipa-hair follicle drug test si BBM dahil presidente siya. He should not suffer the indignity of a hair follicle test. Ano? Nakakainis naman ni Tish. Hair follicle lang eh. Indignity na? Bibigyan mo lang kami na, Indignity talaga yan, Atty. Rowena Gonzon, kasi magne-negative yan eh. Ay magpapositive yan. Pag nag-positive yan, talagang wala ng dignidad na matitira sa kanila. Di ba? Ibibigay mo lang isang hair follicle, tapos wala na. Indignity na yan. When drug use and
Drug syndicates are a major problem in our country. Ang president natin ay ayaw mag-lead the way into saying that stop drugs are bad for you, and we should fight drugs and fight these drug syndicates. Ayaw ni BBM. Yung SONA niya, meron ba siyang sinabi about drugs? Wala. Bakit? Hindi ba problema sa Pilipinas ang drug? Di ba problema? Malaki problema. Correct. Hindi lang yung nag-addict sila dyan, kung hindi maraming crimes committed by drug addicts. Okay, rehab. Pero maraming drug syndicates sa Pilipinas. And the president should lead the way. Na sabi niyang, drugs is bad for you. Stop drugs. Lahat ng government officials, lahat sa national agencies, at sa LGUs, magpa-drug hair follicle test. Correct. What's wrong with that? What's so undignified about that? Di ba, mga akla? Ano bang nakakaano dyan? Ay, so degrading naman. Hair follicle test niyo ako. It's so degrading naman. Ano? Degrading? Indignity? My God! Indignity talaga yun kung adik ka. Diba? Kung Correct. Abay, malaki indignity yun sa Pilipinas. At saka mga kababayan, no, hindi lang naman ito basta-bastang tao na ipinapadrug test natin. These are government officials of the land. Diba? Lahat ng government officials. Kaya nga pala sa Senado nag-start na sila. Kanina nakita ko po si Senator Mig Subiri pati yung mga staff niya. Okay, nagpa-drug test na po mga kababayan. No? Kaya dapat itong Malacanang mahiya naman kayo. Diba? Kayo naman na ngayon ang mahiya. Kahit taong gobyerno kayo pero ganyan ang mga ginagawa ninyo. Eto, diba? Real talk lang mga kababayan, kapag sila, talagang indignity yan kapag sila po ay nag-positive. Pero, kung ikaw sa sarili mo, alam mong wala ka talagang ginagawa, hindi mahirap yan. Kahit ngayon, ora mismo, kapag alam mong wala kang ginagawang masama. Okay? Papayag ka. Pero bakit ganito? Pinagtatakpan nila ang mga tao dyan sa Malacanang para hindi po magpa-drug test. Anyway, ano pong inyong masasabi dyan mga kababayan? I-comment nyo na lang po. At eto, pasadahan na po natin ang video ito at bigyan po natin ng reaksyon. Eto na po. Ito ang nakakagulat. Para lang trending ngayon sa mundo ng social media ang di umano'y balitang matapos sumabot sa mahigit kulang 1 trilyong piso ang pinondo sa flood control projects na nababalot ngayon sa kontrobersya. Former COA and COMELEC Commissioner na walang iba kundi si Atty. Rowena Guanzon, pinapababa na sa pwesto ang House Speaker si Martin Romualdez. Pero bago ang lahat mga kapinas, kung bago ka pa lang sa channel namin, ay huwag mong kalimutan mag-subscribe at pakiclick na din ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At yun nga mga kapinas, ito rin yung matapang na panawagan ng veteran na Brigada na si Atty. Rowena Guanzon matapos ipetisyong tanggalin o patalsikin na sa pwesto bilang House Speaker ang later 1st District Representative na walang iba kundi si Martin Romualdez dahil bukod daw sa aligasyon ng bribery sa issue ng Okada at pinaniniwalaan na ito ang nasa likod ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Nila nananawagan ng former COMELEC Commissioner na si Atty. Rowena Guanzon na pababain na ito sa pwesto lalo't hindi na daw tama ang ginagawang panloloko ng mga kapwa nito kongresista. Ayon pa sa sunod-sunod na revelasyon ng veteran lawyer ay tila kawawa daw ang mga Pilipino sa mga ginagawa ng mga kaibigan ni Martin Romualdez sa House of Representatives kung saan ay tila sunod-sunod ang mga pagsisiwalat na ito at ito pala ang mga nakinabang sa bilyong pisong flood control project. Sa naging revelasyon ng pamahalaan ay tila 15 kontrakto na nagtatago sa pangalan bilang representative
ang nakakuha ng multi-million projects na ito na hindi daw nakita ng publiko. Kabilang na nga sa listahan ay ang Legacy Construction Corporation, Alpha and Omega Generation Contractor and Development Corporation, St. Timothy Construction Corporation, QM Builders, AGB Construction Corporation, Top Notch Catalyst Builder Incorporation, Center Waste Construction Development INC, Sunwest INC, Highton Construction Development Corporation, AAA Construction and Supply Incorporation, Royal Crown Monarch Construction and Supplies Corporation, Wawa Builders, MJ Simendan Construction, LRTQ Builders Corporated, at ang panguli sa listahan ay ang Road Rage Trading and Development Services. Ang 15 ito ay tiyak daw na nakakuha ng milyong pisong proyekto mula sa gobyerno, particular ng flood control projects. Hindi naman daw ito mabibigyan kung hindi sa basbas ang House Speaker na si Martin Romualdez na kinalaunan ay tila lumabas din ang baho matapos pangalanan kung sino-sino ang mga nasa likod ng mga anomalyang proyekto. Bukod kay House Speaker Martin Romualdez ay damay din sa former House Committee on Appropriation Chairman na si Ako Bicol Party's Representative Zaldico, Deputy Speaker and Quezon 2nd District Representative David J.J. Suarez, Senior Deputy Speaker of Pampanga Representative Aurelio Gonzalez Jr., Majority Floor Leader Congressman Manix Dalipi, at ang Representative ng Construction Worker Solidarity or CWS Party List na si Edwin Garjola, na kapwa tila inakusa ang posibleng nakinabang sa mga flood control projects sa pamamagitan ng mga contractor at congressman. Kaya ayon pa mismo sa former Comelec Commissioner at Atty. Rowena Guanzon, napapanahon na para patalsikin sa puwesto ni House Speaker Martin Romualdez dahil bukod daw sa hindi naman makukuha ng mga mambabatas na ito, ang milyong pisong pondo sa flood control projects ay tiyak daw na hindi na napakinabangan ng marami sa ating mga kababayan. Ito din daw di umano ang punot dulo ng gulo sa gobyerno matapos nga lumabas ang balita. So yan mga kababayan, kaya pala tahimik itong si Speaker Martin Romualdez dahil mga bata niya pala itong mga sangkot ngayon posible kayang sangkot rin dito si Speaker Martin Romualdez malamang siguro, di ba? Kasi siya po ang speaker diyan, siya ang pinaka-tatay diyan sa House of Representatives. Kung sangkot ang mga anak, sabi nga ni di ba ni Kimbo noon, itinuturing nilang ama ng kanilang House of Representatives itong si Speaker Martin Romualdez, at sila naman ay itinuturing na mga anak nito. Kaya malamang sa malamang mga kababayan, nagtatakipan lang po ang mga ito ngayon. Paano ba ito? Bistado na kayo. Kayo palang mga sangkot. Itong mga iingay ito Manix Dalipi, Suarez, at yung iba pa, maiingay po yan pagdating po sa issue ni Vice President Sara Duterte na sila rin naman ang gumawa. Diba? Pero ngayon, nasaan na kayo? Mga hindot, mga kayo, nasaan na? Diba? Okay, magpakita na kayo, magsalita kayo. Anyway mga kababayan, ano po ang inyong opinyon? Reaksyon patungkol po sa video ito, i-comment nyo na lang po sa baba para at least alam po natin mga kababayan ang inyong opinyon. Maraming salamat po.